Pag nakasaalag na ako na 100 pieces, saka na po ako magbebenta ng mga fertile eggs. And then eventually mga sisiw po, kung meron pong may gustong kumuha na sisiw. And siguro po in the future magbebenta rin po tayo ng mga RTL. Ayan, yan po ang plano. Ayan po yung iba, 8-8. Pero ito po magdadagdagan pa to kasi nga yung dalawang Rhode Island natin na rooster naka-standby pa. So 8 din. Ayan mga kabokals, so ito update naman sa ating mga decal brown na ibibreed. Magpupull out na tayo ron ng 7, tag 7, 8. Tingnan natin. Ito muna, pakita ko muna yung paglalagyan natin. So ito po yung magiging area ng dominant CC natin. So ito yung mga nesting trays na inayos natin. Ayun yung kanilang magiging hapunan. And sa kabila ito. Yan, nilagyan ko ng takip dito mga kabokals para hindi nila tulugan. Pero ito may access naman sila dito. Maghahanap naman kasi ng daan yan papunta dun sa nesting box nila So ito yung pinakadaan nila. Ayan, ito yung pinakadaan nila. So yan yung hapunan nila sa gabi. Nilagyan lang natin ng plywood para hindi nila tulugan. Pero may access sila dito sa kabila. Yan, dito sila papatong. Maghahanap naman yan mga kabokals. Pero syempre observe din natin kung nakakapasok sila. Pagka hindi is babaguhin natin. Pero yan lang muna initial na ginawa ko para lang hindi nila tulugan. Maliit kasi mga kabokals maliit yung space. Kaya hindi ko mailayo yung hapunan. Hindi natin mailayo kaya ganyan. Nakadikit siya. So may tendency kasi na dito matutulog yung mga manok pagka andito lang yung hapunan nila Unlike dito sa kabila kasi medyo malaki. Malaki ng konti. So na ilagay natin sa bandang likod yung mga hapunan natin. And then may harang pa rin dito. Sila naman dito na magliliparan niya kasi mababaw lang naman yung pugaran natin. Liga rito, mag-aaway pa kayong dalawa. Liga dito. Ayan, lumipat sa kabila. So kaya may pintuan o yung silbing divider. Ayan, para 1 rooster per, try natin 8 mga kabokals. 8. Maliit lang naman yung enclosure nila so madali silang abutan ng rooster. Yan, pagka malaki kasi hirap yung rooster kasi malaki yung nilalakaran nila. Pero sa ganitong enclosure, sa tingin ko naman mahuhuli niya lahat yan. Yan. So tara, kukuha tayo ng tag 8. Ayan. So ito mga kabokals yung mga bata natin, yung mga lagpas 6 months old na natin. Ito yung coop number 2 natin. So ito nga po sila ay ililipat natin doon sa coop number 1 kasi mas malaki yun. Yan. Inaayos lang po muna namin. Sila Emon nga ay nag-aayos ngayon ng kanal. Ayan. Kasi ang reason pala kung bakit rumagasa ang tubig mga kabokals is yung kanal sa labas na yan halos wala na. Halos natabuo na pala. Ayan. Yun nga kanina, di ba? Tinignan natin. Halos wala na kanal kaya rumagasa ang tubig. So yun ngayon na trabaho nila Emon. And then pag natapos nila yun, magtatamba kami doon sa coop number 2 para mailipat ko muna ito mga to. So kaya yung bibigyan natin ng Chika Babes ngayon is yung mga dominant CC lang muna. Kasi yung mga Rhode Island rooster natin, dyan ko ilalagay. Dyan ko planong gagawin kong breeding pen din yung coop number 2 na yan. Kaya yun, sila dominant CC lang muna bibigyan natin ng mga Chika Babes. Ayan, ang putik pa rin. Pero pag natapos nila Emon yung dito lang sa labas, matapos na nila ipaikot na yan sa labas, wala na, hindi na makakapasok ang tubig yan kasi madadivert na. Ayan, ito sila yung ating mga thunders. So kukuhaan natin ng 16 pieces, 8. Ayan.
Ayan, nagwawala pa rin si Dagul mga kabukals kasi ito bad news. Umulit ng paglalandi si Tisay, hindi pala buntis ang bruha. So kaya pala ito si Dagul, permis na nagwawala kasi naglalandi rin pala ito si Tisay. Pero napabulugan ko na, hindi ko lang na-videoan kasi nga nagkaroon tayo ng mga problema noong nakaraan. Pero yun, napabulugan ko na po uli yan. So ang bruha ay hindi buntis. Binigo ako mga kabukals, binigo ako. Ayan. Akala ko buntis, lang pala, mataba lang pala yung tiyan niya. Ayan. Yan. So, okay lang yan kasi di pa naman ako masyado na-concentrate sa kambing ngayon. Pero at least ay napabulugan na natin. So, ito nga, pipiliin ko dito mga kabukas yung may mga markers. Ayan yung mga minarkahan natin ng violet. Ayan po kasi yung mga nakitang nangingitlog pa. So, yan po ang uunahin natin ipo-pull out. Ito pa. Ayan Yan, dalawa na yan. Ayan. Yari sa akin yung dalawa na yan. Pero, may mark po isa. Ito may mark ito. Yung isa, wala. Kailangan mamarkingan ko pala. Teka, isprayan ko. Ayan. Ito yung pang marking natin. Isprayan ko lang para yan, para alam ko. Yan. Kasi yan po ang mga ipo-pull out nating for breeding, yung mga nangingitlog pa. Yung iba kasi hindi ko alam kung nangingitlog pa sila So yan. Ito marami po. Ayan. So unahin natin yan. Yan ang kukunin natin ngayon. Ito, hinalo ko na nga rito isang Rhode Island para makapag-practice na siya. Hindi, wala na kasing kulungan. Ayan. So hinalo ko muna siya rito. Ayan mga kabukals, i-scratch pen ko muna para mapili muna natin yung mga may markers. Pag kinapos yung may markers, pipili ako ng mga korsonada ko na. Kaya yung mga korsonada ko ng gawing breeders. Pero ito, unahin muna natin yung mga sigurado tayo na productive pa. Ito. Yan. Siyempre may mga mark. Yung mga umuupo pa pag hinawakan talagang umuupo pa. Yan. Marami-rami rin pala tayo ng marking, Marami-rami rin sila may marking, mga kabokals. Pero, yan, at least, sigurado tayo nangingitlog pa. Yung iba kasi baka sarado na matres. Yung matres pa, manok. Wala namang matres ang manok, Itlog ka pa ba? Oo. Ngayon na. Dala ba kayo? Kulang pa yan. May isang nakatiklop mga kabokals. Mukhang meron akong uunahin maitinola. Ayun nakatiklop. So ito nga kasi magbabawas na tayo. Kinukuha na lang natin yung mga breeders talaga na po pwede pa And then the rest, ikakaling na natin. Yan. Hirap hanapin
Wala na yata mga kabokals. Pero yun, yung dalawa nakaupo pa, yung kasama yun. Nakapali, sa harap lang pala ikaw eh, Yun. Marami pa rin pala na may mark. May lipad ka pa, Okay. Lipad. Ganun ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. May nakita pa akong isang lalakad-lakad dito. Come out, wherever you are. Na yun, nag-iisa na lang yung nakita ko na yun eh. Alam, makapagtago ka sa akin, Ayan. 1, 2, 4 3 4 6 8 10. Ayan. Basta mga kabokals, walo-walo yan. So ito muna unahin ko kasi wala na. Yung dalawa nakaupo pa. Yan, ililipat na natin dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Ito na yung mga chika babes ng ating mga dominant CC. Ayan. Ayun na sila mga kabokals. So ito ililipat na natin doon, walo-walo. Plus yung dalawa na yun. Ayan. Dahil lang natin makapangitlog. May marking naman na. Then kukunin ko rin yan mamaya. Ayan mga kabokals. So ito na. Nakakuha na tayo ng tagwa-walo. So at home na sila. Ayan, naglulublob sa lupa. Kasi yung lupa rito is tuyo. Gawa nung ano to eh. Magandang pagkaka-elevate natin dito. Saka may kanal po sa paligid. Kaya hindi po nababasa kahit anong lakas ng ulan. So ayan Enjoy sila sa kanilang bagong lugar. Yan, ito nga po si Dominant CC. Nakasampa na ng isa yan. Yan, so i-monitor na lang po natin kung matutunto nila itong bago nilang pugaran. Ayan, and ito po ay 1 week po. 1 week po na natin kukunin yung kanilang mga itlog bago po ako magsalang ng isasalang natin sa incubator. Ito yun nga po sa mga bibili ng mga fertile eggs. Wait lang po kayo, standby lang po. I-announce ko naman po yan kung magbebenta na po ako ng fertile eggs. Ang plano ko po kasi dito is magsasalang muna ako ng para sa akin. Siguro mga 100 eggs magsasalang muna ako, yung panggamit ko muna, mga future layers ko. And then saka po pag nakasalang na ako ng 100 pieces, saka na po ako magbebenta ng mga fertile eggs. And then eventually mga sisiw po kung meron pong may gustong kumuha ng sisiw. And siguro po in the future magbebenta rin po tayo ng mga RTL. Ayan, yan po ang plano. Ayan po yung iba, walo-walo. Pero ito po magdadagdagan pa to kasi nga yung dalawang Rhode Island natin na rooster naka-standby pa. So walo din po ibibigay natin doon. Walo-walo sila, tagwa-walo silang 4. Pero separate po 'yon, separate po ang ating breeding. Ang ating pagpapisa, ang ating pagbebenta, separate po para malalaman niyo po kung ano po ang parent stock. So sasabihin ko naman po yan kung galing sila sa Dominant CC or galing sila sa Rhode Island na rooster. Yan po. Yeah. Let's take a closer look. Ayan. Ayusin ko pa yung kanilang painuman sa kapakainan. Siguro kukuha na lang ako ng isang pakainan doon na bilog. Para yun ang ilalagay natin dito. Pero ayan.
enjoy na sila mga kabokals. So ito, maganda po nakikita ko ritong future kasi marami po ang naghahanap ng mga layer na decal brown. So sa tingin ko is magiging maganda po ang future natin dito sa pagbibreed ng decal brown. Ayan. Siyempre pero dapat quality para hindi po tayo mapapaya. Kaya naman po ay susubok muna ako. Yung unang salang po ay para kay kalbo muna. Ayan. Unang salang sa incubator ay para kay kalbo. Ayan.